Hello guys, good evening po. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebiz Edit. Once again, ako nga pala si Josh. For today's video guys, na-check nyo na po ba ang inyong mga page status? Okay, so ngayon po, usong-uso po ngayon kay Facebook or kay Meta na mag-unpublish ng mga pages natin. Actually, pages lang naman po affected dito sa mga na-encounter natin. Okay, so ang question dito guys, bakit nga ba tayo nagkaroon ng unpublished page? And yung second question, ano yung mga dapat natin gawin para maibalik itong unpublished page or makita ulit ng ating mga followers or viewers? Guys, pag naging unpublished yung ating mga pages, hindi po ito visible sa Facebook platform. Kumbaga, naka-hide or naka-private yung inyong page. But yun nga guys, no, for awareness po itong video na to, kaya please tapusin nyo and pa-share din po ito after, no. Pakilala ko sa inyo guys, dalawa ito na big content creator or influencer na din dito sa Metaverse. Actually, naging affected din sila sa mga update ni Meta. Hindi natin sure ano nga ba yung reason. Para po sa akin, ito siguro ay dahil merong mga impersonator, itong mga big creator na to, kaya nadedetect ni Facebook na posible baka ito ay hindi totoo yung page or nagkakaroon ng reporting. So hindi natin sure, pero pakilala ko sa inyo guys, no. Kung alam ko kilala niyo na din sila, pero for awareness lang guys, no, i-share ko lang and credit po ito yung kanilang account or itong clip na to ay credit po kay Boss Tibot Vlogs and syempre si Ka-Flowers in Japan. So ito for awareness lang guys, hindi po malalaki lang yung posible maka-experience nito. Kaya again, i-double check niyo po yung inyong mga pages, baka naka-unpublish na siya or hindi na siya visible dito sa wider audience. So yun guys, no, and ang good news naman, don't worry, wag na kayo mag-alala sa lahat ng mga supporters and kaibigan, kapamilya nitong mga creator na ito, ay bumalik na po, nagawa na po natin ang paraan or natulungan natin sila guys paano nga ba yung mga basic troubleshooting, at yun nga din po yung ituturo ko din sa inyo. So again, awareness po itong video na to, kaya make it sure na dapat i-double check natin yung ating mga settings, yung mga sensitive information, or pwede rin natin guys i-suggest sa ating mga viewers or followers na i-report yung mga impersonator natin para ma-eliminate yung ganitong mga mass unpublished na ginagawa ngayon ni Facebook. So si Ka-Flowers in Japan nga pala, meron siyang 561,000 followers and still growing. Napakalupit ng creator na to, sa mga galawan, sa mga moves yan na napauso dito kay Facebook. So again, thank you so much Ka-Flowers in Japan. And si Boss Tibot Vlogs na meron naman siyang 444,000 followers and still growing, one of the best digital, itong dalawa na to, one of the best emerging digital content creator. Sa mabilis na panahon guys, ang galing talaga nila. Bigla talagang dumami yung followers nila. Syempre, pinag-aralan, nag-create ng mga quality and informative content, nagbigay ng value sa viewers or sa targeted audience nila. With that, congratulations sa milestone na na-reach nyo na dito kay Facebook. So yun nga, with that, kung hindi nyo pa sila na susundan or napapalo, kayo na po ang bahala guys. So sobrang marami nyo matututunan at ma-inspire kayo at matutuwa kayo sa mga content nila. So hindi lang naman more on tutorial, merong mga sayaw, merong mga funny videos. So balikan nyo na lang po. Ano nga ba yung gagawin natin kapag guys nakita nyo tong page has been unpublished? Ang kailangan nyo lang gawin guys, pupunta po tayo sa mismong page nyo. Okay, so ito yung sample ng ating page. Ito yung personal account natin, and then punta tayo, for example, ito yung page ko, yung The Homebiz Edit. So dito, ang palagi nyo i-check yung inyong profile recommendation. Punta po kayo ng professional dashboard. I-click nyo po iyan. Next po, punta po kayo dito sa page recommendation. Makikita po natin dito kung tayo po ay growth at risk or not recommendable. So far, okay naman po yung The Homebiz Edit natin kasi wala naman pong upload ito. Dinilit ko na po. And palagi nyo i-check guys yung page quality. Ayan, sa may baba.
So dito natin makikita kapag naging unpublish yung ating mga page. Ayan, so makikita din natin dito yung mga violation natin. So far, ganito po yung healthy na page. Walang violation na makikita, walang warning. So ganito po dapat yung makita nyo. E paano naman guys kapag merong unpublished? Ito yung sample guys ng unpublished page. Ayan, so ito yung kay Ka-Flowers in Japan. So meron siyang community standard violation. But don't worry, upon checking, upon review naman nung kanyang page, wala naman po itong violation. Ibig sabihin, posible ito ay glitch lang din or talagang na-detect ni Meta na merong second account na existing or ginagaya talaga yung kanyang account or pati yung mga video na uploaded sa original na Ka-Flower in Japan, dina-download at nire-upload po sa kanilang mga copycat na account. So, nalilito si AI kung sino nga ba yung totoo dito. Kaya siguro, ang ginagawa talaga is i-unpublish at i-check kung legit ba ito or hindi, di ba? And once na mag-appear po ito, ang kailangan nyo lang pong gawin, i-click nyo po itong your page has been unpublished due to continued community standard violation. Ang next na gagawin nyo guys is i-click nyo po itong see options. Mababasa nyo dito, your page has been disabled. Why is your page disabled? What you can do. Ito yung mababasa nyo sa may itaas. So sabi nga dito ni Meta mismo, yung page daw natin ay nagiging disabled if violated our community standard. You may not be able to see all violation that led to your page being taken down. Okay, so hindi pala natin makikita kung ano yung reason. Basta tinitake down na lang nila or dinedisabled. So ang makikita nyo sa may ibaba, sa may lower portion, see options, ang next na gagawin nyo guys is i-click nyo lang, simple lang po, ayan, disagree. Ayan, click nyo lang yung disagree with decision. Kapag po kayo ay nakapag-click na yan, maghintay lang po tayo ng 30 to 1 hour. Or kapag talaga medyo busy si Meta, matagal din po yung review, it takes 24 hours to 48 hours. So, ganun lang yung gagawin nyo para bumalik ulit sa normal or sa healthy page quality ang inyong mga page. So, ganun lang ang kailangan nyong gawin and make it sure na siguraduhin natin na tayo ay comply pa din sa content, partner monetization, advertising policy, and yung community guidelines policy para maiwasan natin talaga yung mga ganitong violation. So, sobrang hirap po na maging disabled yung ating monetization kasi ito talaga yung natin, yung ating siguro extra na pinagkakitaan. At the same time, nakapag-build na kasi tayo dito. Ibig sabihin yan, nakaka-demotivate din. Lalo na kung demonetize tayo. So, ganon po, 'di ba? So, totoo naman 'yan, guys, sa unang. Pero again, kung kailangan natin i-consult muna bago tayo umaksyon, make it sure i-double check muna natin yung mga dapat natin gawin, i-check natin yung account natin. And yun lang, ask lang kayo ng assistant kung medyo busy naman, i-check nyo sa YouTube channel natin, The Homebiz Edit. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, i-click nyo po yung ating subscribe button at ayun, i-click mo na din yung notification bell para pag may mga bagong video po tayo katulad nito, mano-notify po kayo kaagad. So yun lang naman guys, yung ating video. So kahit po malaki o maliit na creator or bago ay posibleng maging affected ng mga pagbabago dito kay Facebook. Dahil nga po, maraming pasaway, si Facebook ang gagawin niya is to upgrade yung system, yung security ni Meta or ni Facebook. Yun lang naman po ang mga ginagawa ng mga platform na yan. Palaging ina-upgrade yung system or yung security features nila. So yun lang, maraming salamat. Don't forget to share. Yun lang. See you again sa susunod na video. Bye-bye!